Bago dumating ang apokalipsis, bibigyan kita ng tatlong pagpipilian. Alin ang pipiliin mo? Una, walang limitasyong pagkain, inumin, at alak. Pangalawa, isang gininto ang Desert Eagle na may walang katapusang bala. Pangatlo, isang kahon ng hairspray na lilipad sa kalangitan kapag wala ng laman. Alam ko na ang tunay na apokalipsis ay 5 oras na lang ang layo. Unti-unting babagsak ang kapaligiran para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Lalabas ang zombie virus, at unti-unting masisira ang mga tuntunin ng kaayusan sa mundo. Ang pinakamalaking isyu sa apokalipsis ay ang kakulangan sa pagkain. Kaya, nang hindi nag-iisip, pinili ko ang unang opsyon. Sa kaibuturan ko, medyo nasasabik ako. Tahimik kong naisip, bro, bigyan mo ako ng Coca-Cola na may yelo. Sa sumunod na segundo, isang malamig na Coke ang lumitaw sa aking palad. Talagang nagulat ako. Totoo ang lahat ng ito. Nakakamangha. Malapit nang dumating ang apokalipsis. Malapit nang magbago ang mga tuntunin ng kaligtasan. Ayoko nang mabuhay ng miserable. Panahon na para magbago ng pamumuhay. Hindi na ako kakain ng baboy simula ngayon. Sistema, bigyan mo ako ng 10 tuhog ng karne. Dahan-dahan ko silang kinakain. Sa sandaling iyon, may dumating na mensahe sa telepono ko. Nakapasa na ako sa aking post-graduation exam. At ngayon, sumulat ang babae, may mga bagay tayong kailangang ayusin. Dapat tayong maghiwalay. Wala na tayo sa iisang mundo. Isa ka lang manggagawa na may sweldong 4,000 rupees, at ako naman ay isang postgraduate student. Magiging maganda ang kinabukasan ko. Alam kong medyo malupit ito sa iyo. Total, matagal mo nang ginagastos ang edukasyon ko. Pero ginugol ko rin ang ilang taon ng aking kabataan. Ngayon ay pantay-pantay na tayo. Huwag ka nang makipag-ugnayan pa. Pagkabasa ko pa lang ng mensahe, nakaramdam ako ng kaunting kirot sa puso ko. Ngunit sa sumunod na sandali, isang mahinang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dating kasintahan, pagsisisihan mo. Pagkatapos ay tumawag muli ang system. Para masiguro ang pangangailangan ng host para mabuhay, mag-aalok ang system ng libu-libong rewards tuwing alas 12 ng madaling araw. Mga armas, kagamitan, materyales, enerhiya, at body upgrade. Pumili ka ng kahit anong gusto mo. Nasasabik ako sa mga posibilidad ng bagong apocalypse. Sa dating mundo, isa lamang akong ordinaryong tao. Ngunit ngayon, sa darating na mundo, babaguhin ko ang aking buong laro. Sa pag-iisip tungkol dito, masaya akong sumakay sa aking inuupahang electric bike. Tumungo ako sa aking kwarto. Habang naghihintay ng elevator, narinig ko ang boses ng aking kapitbahay na tumatawag, "Hoy, trabahador, tumabi ka." Naamoy ko ang pawis. Tumingin ako. Ang aking kapitbahay, si Senador Ban, na nagtatrabaho sa isang bangko, ay nakahawak sa kanyang ilong at nakatitig sa akin. Nakatira ako sa 301, at siya ay nakatira sa 302 kasama ang kanyang bagong asawa, si Wang Senador. Nakita ko siya isang buwan na ang nakalipas na nakasuot ng puting damit pangkasal. At sa totoo lang, madali siyang 9100 sa parehong hitsura at figura. 100 beses na mas kaakit-akit kaysa sa aking dating kasintahan. Ang uri ng tao na kayang magpapilyo kahit sino. Tiningnan ko siya, at ang mahina at misteryosong ngiti ay gumapang muli sa aking mga labi. Naiirita si Senador Ban. Ano ang tinatitigan mo? Pagod na ako sa pagtatrabaho buong araw, at pagkatapos ay ang pakikitungo sa isang talunang tulad mo ay sumisira sa araw ko. Ang kanyang asawa ay isang mataas na ranggo na ehekutibo sa isang korporasyon. Pareho silang itinuturing ang kanilang sarili na mga piling tao sa lipunan at kinamumuhian ang mga taong tulad namin. Dumating ang elevator. Pumasok ako. Malinaw na nagpa siya si Sanbanno na sasakay siya sa susunod na elevator. Pero bago sumara ang pinto, bamulong ako, nga pala, kung magutom ka sa gabi, lumapit ka sa akin. Sumara ang pinto. Nagulat si Sanbanno. Agad na namula ang mukha niya sa galit tumawa. Bakit mo naman naisip na ako yon? Pupunta ba ako sa'yo para humingi ng pagkain? Baliw ka ba? Pumasok ako sa kwarto. Binuksan ko ang aparador at inilabas lahat ng gamit pang taglamig. Dahil malapit na ang matinding lamig. Pagkatapos, biglang sumara ang pinto. Narinig ko ang boses ni Sanbanno mula sa labas, "Hoy, talunan, lumabas ka. Magpaliwanag ka ngayon din kung bakit mo sinabi yan."
Huwag kang magtago. Alam kong nasa loob ka. Lumabas ang asawa niya, kasunod ang boses na iyon. Anong problema, Saab? Bakit ka sumisigaw sa pinto ng talunan na to? Asawa ko. Ginugulo ako ng talunang ito. Hindi ko siya hahayaang mamuhay ng payapa. Galit na tinitigan ako ng asawa niya. Pero nang magtama ang mga mata namin, nawala ang kanyang malamig at matatag na tingin. Mukhang mahina siya, at matagal na rin akong nangganganak. Kapag may nag-aaway, halata ang resulta. Agad niyang binabago ang kanyang saloobin, nakangiti, at sinabing, "Hoy, kuya, nandito ka. Pagod ka siguro. Magpahinga ka na." Mabilis kaming umatras at nag-usap. Bakit kayo tumatakbo? Hindi ako natatakot. Kami ay mga piling tao, at siya ay isang taong hindi mahilig makihalubilo. Naiinggit siya sa amin. Ang mga maswerteng tao ay laging nagbibigay ng konsesyon. Hayaan mo na. Pumasok ako sa loob, isinara ang lahat ng bintana at pinto, kinuha ang lahat ng aking ipon, at gumawa ng mga huling paghahanda. Pagsapit ng gabi, isang malamig na alon ang kumalat sa mainit na hangin, at ang itim na nyebe, na parang usok, ay unti-unting nagsimulang bumagsak mula sa langit. Pagkatapos ay nagsimulang bumagsak ang nyebe na parang may nagpalaya nito. Sa loob lamang ng kalahating oras, lumala ang sitwasyon. Bumaba ang temperatura mula 30 degrees patungong 0 degrees at patuloy pa rin ang pagbaba. Medyo nasasabik ako dahil alas 12 na ng madaling araw at ito ang gantimpala sa pag-login ngayon. Una, 10,000 set ng winter jacket na gawa sa espesyal na material na kayang tiisin ang matinding lamig hanggang -100 degrees. Pangalawa, isang wireless battery pack na may kasamang mga baterya para sa bawat elektronikong aparato sa merkado. Pangatlo, isang U-disc na naglalaman ng lahat ng blue core na pelikula at kuha. Pang-apat, mga kristal ng araw na, kung kakainin, ay nagiging nakakahumaling sa henetiko. Naisip ko ito at pinili ang unang opsyon. Mabilis na bumababa ang temperatura. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang manatiling mainit. Siya nga pala, nagbibiro ba ang sistema? Bakit ang pang-apat na opsyon ay nagpapakita ng kakaiba sa loob ng 2 araw? Pagkapili ko pa lang sa unang opsyon, may pumasok sa isip ko, at isang makapal na itim na winter jacket ang lumitaw sa aking kamay. Iba ang materyal. Naramdaman ko ito pagkasuot ko pa lang. Kasing kanas ito ng seda at kasanlambot ng cashmere. Nagliwanag ang mukha ko pagkasuot ko pa lang. Hindi lang hinaharangan ng jacket na ito ang lamig. Lumilikha rin ito ng init. Hindi ako nakakaramdam ng lamig kahit saan, kahit sa aking mga kamay, paa, o mukha, kahit sa nakalantad na balat. Parang taglamig sa labas, at ang tanging nakikita ko ay tagsibol, ang tensyon ng pagkain at init ay tuluyang nawala. Komportable akong umupo sa tabi ng bintana, pinapanood ang kulay pilak na nyebe na bumabalot sa buong lungsod. Bigla, nakarinig ako ng malakas na sigaw mula sa ibaba. Nag-aatubili akong tumingin sa ibaba, ngunit nang makita ko ito, napigilan ko ang aking hininga. Biglang nabasag ang mukha ng isang batang lalaki. Ang nakalantad na balat ay ganap na nababalutan ng mga bitek. Ang mga tao sa malapit ay napaatras sa takot. Ngunit sa loob ng kalahating minuto, ang batang lalaki ay bumagsak sa lupa na nakadilat ang mga mata at nanigas hanggang sa mamatay. Ang mga tao ay nagsimulang maghiyawan at tumakbo. Ngunit hindi lang siya ang kaso. Sa loob ng maikling panahon, lumitaw ang mga katulad na bitek sa mga katawan ng maraming tao. Ang buong komunidad ay nagkagulo. Sinimulan kong obserbahan ng mabuti. Lahat sila ay naglalaro sa labas sa nyebe, ilang sandali lamang ang nakalipas. Nangangahulugan ito na ang nyebeng ito ay nakalalasen. Ang sinumang mapunta sa kanilang balat ang nakalalasong dugong ito ay magkakaroon ng mga bitak sa loob ng 5 minuto at mamamatay sa loob ng 30 segundo. Hindi ko alam kung nakakahawa ito o hindi. Bumilis ang aking paghinga. Ito ay talagang mapanganib. Sa loob ng maikling panahon, mahigit sa 10 tao ang namatay sa ibaba. Kinuha ko ang telepono ko at tiningnan ang balita. Kumpirmadong may nakalalasong nyebe. Nag-trending ang headline na ito. Nagkagulo ang grupo ng mga may-ari ng ating samahan. May gamot ba? Iligtas ang bata. Kailangan namin ng tubig, mineral water, at merienda. Doble ang babayaran ko. Napakasama ng sitwasyon sa labas. May tumulong naman po. Alam ng matatalinong tao na hindi ito isang maliit na sakuna.
Sa loob lamang ng isang oras, umabot na sa kalahating metro ang taas ng nyebe at hindi na ito tumitigil. Sinuri ko ang mga pinto at bintana para siguraduhing walang kahit isang patak ng nyebe ang pumasok. Pagkatapos ay bumalik ako sa pagtulog. Kinabukasan, nagising ako ng alas 8. Pumunta ako sa bintana at nakita kong nakanganga ang bibig ko. Ang mga bangkay na nakita ko kahapon ay natabunan na ngayon ng nyebe. Umabot na sa unang palapag ang nyebe. Bumaba na ang temperatura sa -30 degrees Celsius. Mabuti na lang at tumigil na ang pag-ulan ng nyebe. Tulad ng inaasahan ko, naputol ang tubig, kuryente, at gas. Ang nakalalasong nyebeng ito ay isang panganib mismo. Bukod pa riyan, walang kuryente. Paano mabubuhay ang mga tao sa ganitong kab-abang temperatura? Hindi ako nag-alala. Naupo ako sa bahay, kumakain ng hotpot, umiinom ng maiinit na inumin, at tinitingnan ang group chat. Matapos magpanik buong gabi, kumalma na ang mga tao. Marahil ay nakaapekto na ang pagkalason sa dugo. Ngayon, mas kaunti na ang mga mensahe ng tulong, at walang tumulong. Hindi ako umalis ng bahay buong araw. Alas 12 ng hating gabi, dumating ang isang bagong gantimpala. Kakaiba ang pang-apat na opsyon, gaya ng dati. Nakatuon ang puso ko sa Golden Desert Eagle. Ngunit sa huli, pinili ko ang pangalawang opsyon. Mukhang maaaring ulitin ang mga gantimpala. Kaya, hindi na kailangang magpanik. Pipiliin ko ulit ang baril sa susunod na lumabas ito. Sa sandaling magkaroon ako ng lakas, gagawin ko ito. Nakaramdam ako ng pag-angat. Isang malakas na puwersa ang dumaloy sa aking katawan. Sinuntok ko ang kahoy na mesa sa harap ko, nabasag ang sulok nito. Walang sakit, walang tunog ng pag-ubo-pinsala. Puro lakas. Nanatili ako sa loob ng bahay sa susunod na 3 araw. Patuloy ang malakas na pag-ulan ng nyebe. Naipon ang nyebe halos hanggang sa taas ng aking kama. Nakatanggap din ako ng bagong luto na gininto ang manok bilang gantimpala, at isang talento, tama ang bawat bala sa target. Bilang pangatlong gantimpala, nakakuha ako ng oven na may pare-parehong temperatura. Ang aparatong ito ay kahawig ng bulaklak ng lotus, halos kasing laki ng isang palad. Naglalabas ito ng mahinang asul na ilaw. Hindi ito nangangailangan ng mga baterya o gasolina. Walang hanggan ang enerhiya. Ang epekto nito ay saan mo man ito ilagay, ang temperatura ay mananatili sa 26 degrees Celsius sa loob ng radius na 3 metro. Gayunpaman, hindi ito gumagana sa labas ng mga dingding. Pero mayroon akong 10,000. Anumang ilalagay ko sa loob ay magpapainit sa buong bahay. Tahimik lang akong nakaupo doon ng ilang sandali. Dahil sa mga bagay na ito, kahit ang aking thermal jacket ay nagiging walang silbi. Bigla na lang may nag-post ng mensahe sa baba, na humihiling sa mga tao na pumunta sa underground parking lot para magpalitan ng mga gamit. Sa totoo lang, matalino ang ideya. Konektado ang parking lot sa labas, pero ang nyebe sa pasukan ay nagpapahirap sa paglabas. Gayunpaman, ang hagdanan para sa emergency mula sa bawat gusali ay patungo sa parking lot. Hindi magandang ideya ang makulong buong araw. Kaya, napagpasyahan kong tumingin-tingin sa paligid. Pagdating ko pa lang sa underground parking lot, nakita kong punong-puno ang buong lugar. Tinatayang nasa 14 na gusali ang buong residential complex, ibig sabihin ay nasa 2,700 katao, pero halos 600 katao lang ang naroon. Ibig kong sabihin, sa loob lang ng 5 araw, nawala na ang ganito kalaking populasyon. Sa palagay ko ay hindi pa lahat patay. Nagsimula ang nyebe sa gabi, at karamihan sa mga tao ay hindi ito nadikitan. Marahil maraming pamilya pa rin ang may stock ng pagkain at hindi na kailangang magpalitan. Sa kung saan, isang 300 mAh power bank para sa tubig, sa kung saan, instant noodles para sa sigarilyo. Sinuri ko ang paligid. 2 bagay lang ang kailangan ng lahat, pagkain at tubig. May ilang taong humihingi ng gamot dahil mabilis na bumaba ang temperatura kaya kalahati ng mga tao ay may sipon at trangkaso. Maging ang mga bote ng tubig ay nagyelo, ngunit natutunaw ang mga ito kapag may maligamgam na tubig. Pagkatapos ay napunta ang aking mga mata kina Hang Senador at Seninyo. May isang tumpok ng ginto at pilak sa harap nila. Tila pumunta siya para ibenta ang kanyang buong dot. Ngunit dito, walang pakialam sa ginto at pilak. Sa mundong ito, ang pera ngayon ay walang silbi. Hindi sila pinapansin ng mga tao. Tumangala si Senador, tumingin sa akin,
at binigyan ako ng isang patagilid na ngiti. Malinaw sa kanyang mga mata na naaalala niya ang mga sinabi ko mula sa elevator. Kung nagugutom ka, pumunta ka sa akin sa gabi. Marahil ay talagang inakala niyang alam ko na magnyebe. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy. Pagkatapos ay napunta ang aking mga mata sa isang magandang babae. Hindi bababa sa isang sikat na tao. Nakaupo siyang mag-isa sa isang sulok. May mga branded na pitaka at kosmetiko sa harap niya, ngunit walang mapagtanungan. Sinasabi lang ng mga tao, una, na ang laso na dala ng dugo ay kumakalat lamang sa pamamagitan ng pagdikit sa balat, hindi sa hangin. Ito ay magandang balita, kung hindi, walang sino man ang makakahinga. Pangalawa, ang ilang mga tao, dahil sa gutom, ay lumabas upang magsagawa ng mga eksperimento. Ang resulta ay kung magdadala ka ng payong at hindi hahawakan ang dugo, maaari kang maglakad sa mga lugar na mas kaunti ang nyebe. Ang problema ay ang lalim ng nyebe sa mga residential area ay kasalukuyang mahigit 3 metro, kaya halos imposibleng makalabas. Ang ilang mga tao ay nag-uusap tungkol sa pagbabago ng kanilang mga sasakyan gamit ang mga kagamitan sa bahay upang makalabas. Sa totoo lang, puro kalokohan. Kahit ang isang JCB ay may ipit sa ganoong kalaking nyebe. Paano naman ang isang kotse? Gusto mo ba? Pangatlong balita. Ang mga taong nahawaan ng blood toxin ay nakikitang pumuputi ng husto ang kanilang mga pupil. Ang kanilang mga nagyayelong mukha ay nakakatakot na akala ko ay maaari silang maging mga zombie sa hinaharap. At kung uminit ang panahon, matutunaw ang kanilang mga katawan. Kaya nakapagdesisyon na ako. Mula ngayon, anumang opsyon na magpapalakas ng lakas ang lilito, iyon ang pipiliin ko. Kung mas malakas, mas malaki ang tsansa na mabuhay. Nang sandaling iyon, ang babaeng iyon, si Linso, ay lumapit sa akin. Gapo, sabi niya, mga branded na bag ito. Libu-libong dolyar ang halaga. Bigyan mo ako ng pagkain kapalit nito. Sabi ko, walang halaga ang mga bagay na ito dito. Maaari mo ba akong bilhan ng praktikal na bagay? Sumimangot siya. Alam niyang ang mga branded na pitaka ay mga palamuti na lamang ngayon. Lahat ay nakabalot na parang kamatis. Sino ang may pakialam sa fashion? Mag-isa siyang nakatira. Wala siyang tagapagtanggol. Ang tanging mahalagang yaman niya ay ang kanyang sarili. Pero ayaw niyang sumuko ng ganoon kadali. Muli niyang sinabi, Gapo. Kumuha siya ng itim na plastic bag mula sa kanyang bulsa. Binuksan ko ito at literal na nawalan ng malay. Sa loob ay may iba't ibang uri ng mahahaba, maikli, at sutlang medyas na lambat, lahat ay gamit na. Sa pagtawag niya sa akin ng guwa, inakala niyang isa akong talunan na matutuwa sa mga bagay na ito. Yumuko siya at sinabing, gamit na ang mga iyan, hindi pa nga nalalabhan. Matalino ka ba? Ibinalik ko ang supot. Hindi ko kailangan ng anumang hindi kinakailangang palitan. Naghahadjust lang ako ng PC para sa mas malaking huli. Kumuha ako ng isang tinapay sa aking bulsa at sinabi sa kanya, kung gusto mo talagang kumain, pumunta ka sa bahay ko. Pareho na kaming matatanda. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Nakatayo siya roon, pinagkakagat ang kanyang mga ngipin. Sa isang mundo bago ang katapusan ng mundo, hindi niya sana titigan ang isang lalaking katulad ko. Pero ngayon wala na siyang pagpipilian. May pagkain ako. Nagpatuloy na ako. Pagkatapos ng halos 2 minutong paggala-gala, biglang bumukas ang pinto ng emergency exit, at lumabas ang 3 lalaking parang bundok, bawat isa ay may hawak na malalaking kutsilyo sa kusina. Si San Biao, ang pinuno ng buong gang na ito, ay may makapal na patong sa kanyang mukha kaya masasabing isa siyang hardcore criminal sa unang tingin. Mga kapatid, kunin ninyo, sabi niya, sabay takbo at sinugod ang pinakamalapit na pwesto. Ang may-ari ng pwesto ay isang matandang babae na nasa edad 70. Iisa lang ang kahon ng gatas na pulbos para sa matatanda. Ito na ang huling pag-asa niya para sa isang bagay na kapalit ng pagkain. Ngunit walang pag-aalinlangan, inagaw ni San Biao ang kahon. Sinubukan ng babae na bawiin ang kanyang mga gamit sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Ngunit malamig na nagningning ang mga mata ni San Biao. Kumuha siya ng kutsilyo sa kusina at sinaksak ng walang awa. Natamba ang babae, walang magawa. Pumapatay ng tao ang lalaking ito. May sumigaw, at sa isang iglap, lahat ay nagsimulang tumakbo para sa kanilang buhay. Hindi ako natakot. Total,
Araw-araw akong pumapasok at nangongolekta ng mga gantimpala. At sa nakalipas na 2 araw, pinili ko ang pisikal na pagpapalakas. Walang-wala ang tatlong lalaking ito kumpara sa akin. Pero hindi ako makikialam sa away ng iba. Dahan-dahan akong naglalakad kasama ang karamihan patungo sa disco nang maisip ko, pagkatapos ng maraming araw, sa wakas ay nasira na ang kaayusan. Pagdating sa kaligtasan, bawat piraso ng sangkatauhan ay nagiging alikabok. At ang pagnanakaw ngayon ay simula pa lamang ng masaker. Ano ang tinitingnan mo? Para sa akin, agawin mo ang lahat. Sa ungol ni Mosanbio, nakisali rin ang kanyang 2 alipors sa pagdanak ng dugo. Nang makita ito, natarante si Lin at tumakbo pabalik sa kanyang gusali. Wala na siyang oras para pulutin ang kanyang branded na bag na nakahiga sa lupa, at hindi niya napansin na nahulog ang kanyang ID card. Kinakaladkad ni Hang palayo si Sanwei. Nagtakbuhan ang buong karamihan. Hindi nagtagal ay natamba rin ang mag-asawang ito na labis na nagmamahalan. Nanginginig sa takot ang asawa, halos hindi nakakapit ang kanyang mga binti. Asawa, bumangon ka agad. Sinubukan ni Hang na buhatin siya. Ngunit siya mismo ay gutom na gutom at hindi makabangon, at mula sa malayo, papalapit na sa kanila si Sunbyo na may dalang kutsilyo. Agad na sinabi ni Hung, "Teka, asawa, maghahatid ako ng tulong." Dahil doon, hindi na siya lumingon pa at tumakbo palayo. Natigilan si Sanbiao. Hindi niya akalain na iiwan siya ng kanyang bagong asawa ng ganito. Sumugod si Sanbiao papalapit sa kanila, at umiyak siya sa takot. Humakbang ako paarap at binuhat siya, ungol ni Sanbiao. Siya ang aking biktima. Hindi siya maaaring basta-basta mawala. Nang maramdaman niya ang aking malalakas na braso, napagtanto ni Sanbiao na iniligtas ko ang kanyang buhay. Isa siyang tunay na shikan sa puso. Samantala, nagpatuloy sa pag-atake si Sanbiao at ang kanyang mga kasama. Nang walang laman ang buong paradahan sa ilalim ng lupa ay saka lamang tumigil sa pag-aaway ang tatlong lalaki. Pagkatapos, 2 sa kanyang mga kasama ang nagsimulang maglibot sa paradahan, pinupulot ang mga bagay-bagay. Iniwan ng mga tao ang lahat dahil sa takot, at nakahanap sila ng maraming pagkain. Sabi ni Sanyo, ang pagkain ito ay tatagal ng ilang araw, ngunit magiging mahirap ito sa hinaharap. Isinasara na ng mga tao ang kanilang mga pinto ngayon. Kung gusto natin ulit ng pagkain, mapipilitan tayong pag-aralan ito. Boss, may nakita akong kamangha-mangha. Ito ay isang ID ng isang babae. Dapat ko bang sabihin sa iyo ang totoo? Ang mga totoong larawan ay walang mga filter. Mukha siyang isang primera klaseng kagandahan. Kung mahuhuli natin siya, magiging masaya ito. Makakakuha ka rin ng bahagi. Pero una, kunin natin ang pagkain. Sinamahan ko si Sanyo sa kanyang gusali at hinaranggan ang emergency exit. Pagkatapos ay bumalik sa aking palapag. Nang makita niya ang kanyang pinto, nag-ipon siya ng lakas at nagsimulang kumatok. Buksan mo ang pinto, duwag ka. Tumakas ka sa iyong asawa at nagtago sa bahay. Wala kang kahihiyan. Ang boses ay napakalakas at nakakabaliw na nakakatuwa. Dumating ako. Samandal ako sa aking pinto at pinanood ang buong palabas. Takot na takot, sumilip ako sa loob mula sa bintana. Nang makita niyang kami na lang ng kanyang asawa ang nasa labas, saka lang siya naglakas loob na buksan ang pinto. "Beno, ayos ka lang ba? Pumasok ka agad sa loob, kung hindi ay babalik sila." Takot na takot si Banyo. "Bago ang kasal, nagpanggap kang lalaki. Sinabi mong mahal mo ako magpakailanman. Nang makaramdam ka ng panganib, iniwan mo ang iyong asawa at tumakas. Bulag ako, kaya pinakasalan kita." Tumabi ako, ninanamnam ang buong eksena. At nang makita ito, lalong pumangit ang mukha ni Wang Senador. Sabi niya, "Hindi, Banyo. Hindi ako natakot. Humingi ako ng tulong, pero walang tao roon. Kaya bumalik ako para kumuha ng mga kagamitan para iligtas ka. Maniwala ka naman sa akin. Kung gayon bakit mo nilak ang pinto?" Wala siyang sagot sa tanong na ito. Sumigaw si Beno, "Wala na ang lahat ng pagkain sa bahay. Nawala ko lang ang pulse aires ko na may salamin. Ano ang dapat kong gawin? Bata pa ako. Ayokong mamatay sa gutom kasama ka at umiyak." Sa sandaling ito, si Sanyo ay lubos na walang magawa. Si Wang Senador ay pantay na walang magawa. Itinuring niya ang kanyang sarili na isang napaka-elite na uri sa lipunan. Dati siyang kumikita ng libu-libong rupees taon-taon. Ngunit sa harap ng sitwasyong ito,
Kitang-kita ang kanyang katayuan. Bigla siyang tumingin sa akin. Nakatayo ako sa isang sulok, nakangiti at ninanamnam ang buong eksena. Sa mismong sandaling iyon ay napagtanto niya na may mali. Mukhang maayos ang batang ito. Sariwa rin ang kanyang mukha. Hindi siya nakakaramdam ng gutom. Nag-atubili si Wong Senador at sinabing, "Kapatid, may pagkain ba sa bahay ninyo?" "Oo, at marami." "Magaling. Gusto mo bang magbahagi sa amin?" "Natural." "Hindi." Kumuha ako ng malamig na inumin mula sa aking bulsa. Humigop ako at binuksan ang lata ng may tunog ng pagkaluskos. Tumunog ang tunog ng Heavenly Soldier. At ang inumin ay napakalamig. Nakakatuwa. Halos lumuwa ang mga mata ni Nawang Senador at ng kanyang asawa sa galit. Nang makita sila, natawa ako sa loob-loob. Huwag mong maliitin ang isang lalaking mukhang kawawa. Kung hindi, hindi mo siya mahuhuli mamaya. Ngumiti ng malapad si Wong Senador. Magkapit-bahay tayo, gaya ng sabi nila. Mas mabuti na ang malapit na kapitbahay kaysa sa malayong kamag-anak. Bigyan mo ako ng pagkain. Bilang kapalit, kapag bumuti na ang lahat, bibigyan kita ng trabaho sa kumpanya ko, 6,000 kada buwan. Sabihin na nating 8,000. Natawa ako. Nabubuhay pa rin ang lalaking ito sa pag-iisip na bago ang katapusan ng mundo. Kumuha ako ng isang malaking piraso ng malutong na pritong manok at nagsimulang kumain. Nanatili ang mga mata ni Nawang Senador at ng kanyang asawa sa manok. Mahinang sabi ni Senador, "Sige, kami na ang magbabayad at bibilhin ito." Nagbago na ang panahon. Hindi pa rin kayo nagkakaintindihan. Tanong ni Wang Senador, "Ano ang gusto ninyo? Ano ang saysay ng paghahati-hati ng pagkain?" Pinaikit ko ang aking mga mata, tumingin kay Sanyo, at bahagyang ngumiti. Simple lang. Medyo magulo ang bahay ko nitong mga nakaraang araw. Kailangan ko ng babaeng maglilinis nito. Pwedeng maging katulong ko ang asawa mo. Siya ang maghahain sa akin ng malinis na pagkain at inumin araw-araw mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Babayaran ko siya ng 3 beses sa isang araw. At pwede rin siyang magdala ng isang hiwa ng tinapay at isang bote ng tubig pauwi. Kumusta? Namula ang mukha ni Sanyo. Galit niyang sabi, "Lumalampas ka sa hangganan. Bakit ko lilinisin ang bahay mo? Isa akong piling sosyalista, at ikaw ay isang delivery boy. Dapat ba akong maging katulong? Nagbibiro ka ba?" Sabi ko, "Sige, walang problema." At isinara ko ang pinto. Kumpleto ang supply ko ng pagkain. Hindi ako nagmamadali. Kagabi, nasa mood ako at nagluto ng hot pot. Karne ng baka, karne ng tupa, yulang, kahit anong gusto mo. Samantala, sa silid 302, tahimik na nakaupo si Wengan at ang kanyang asawa. Ubos na ang lahat ng pagkain sa bahay. Hindi sila makatulog sa gutom. Bigla, sinabi ni Wang Senador, "Amoy hotpot yan." Nagkatinginan silang dalawa. Nakadikit ang kanilang mga tiyan sa kanilang mga likod. Pinalala pa ng aroma ng hotpot ang sitwasyon. Tahimik na binuksan ni Wang Senador ang pinto. "Oo, nanggagaling ang amoy sa bahay ko." Bulong niya, "Asawa, bakit hindi ka magtrabaho para sa kanya? Ano, pareho pa rin ang sinasabi mo. Ang kailangan mo lang gawin ay linisin. Kung may mali siyang gawin, magiging maayos ka." Sumigaw ka. Tatakbo ako para iligtas ka. Hindi na mainit ang puso ni Senyo. Ang kanyang puso ay naging mas malamig kaysa sa lamig. Napagtanto niya na ang lalaking ito, na naging napakabait at kaakit-akit bago ikasal. Mukha siyang edukado, napakahina at makasarili, handang ipadala ang asawa niya sa bahay ng ibang lalaki para lang kumain. Labis ang kanyang pagkawasak. Nakaupo ako sa bahay ko, masayang humihigop ng hotpot at malamig na beer, nang may kumatok sa pinto. Sumilip ako sa butas ng pinto. Si Senyo pala iyon. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa aking mukha. Binuksan ko ang pinto. Sabi niya, "Ako ang magiging katulong mo." Habang umaamoy ng hotpot ang kanyang mukha, unti-unting tumibok muli ang kanyang pusong patay. Marahil ay mas mainam na manatili sa akin. Kahit papaano ay mabubuhay pa siya. Napansin din niya iyon. Kahit sa lamig na ito, lubos akong komportable sa ganoong kagaan na damit. Paano iyon nangyari? Tiningnan ko si Senyo. Pagkatapos ay kay Wang Senador, na nakatayo sa likuran, na ang mukha ay may halong guilt, takot, at kasakiman. Inihagis ko sa kanya ang isang piraso ng tinapay at isang bote ng tubig. Dinampot ito ni Wang Senador na parang nakakita siya ng lifeline.
Agad niyang pinunit ang pakete at nagsimulang kumain. Tumingin ako sa pinto at sinabing, tuloy ka. Nakita ni Senador Banyo ang umuusok na hotpot sa silid at hindi niya napigil ang pumasok. Dahan-dahan siyang pumasok. Tinawag ni Wang Senador mula sa likuran, Bano, huwag kang mag-alala. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Pero isasara ko ang pinto sa harap niya. Naputol ang kanyang sasabihin. Pagpasok sa loob, sandaling natigilan si Banyo. Pakiramdam niya ay dumiretso siya mula sa North Pole patungo sa isang summer resort. Napakainit ng bahay, ngunit walang kuryente. Nabasag ang kanyang boses dahil sa 2 araw na gutom. Pakiusap, hayaan mo akong kumain, malamig kong sabi. Huwag mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Tawagin mo akong boss. Namuo ang hiya, galit, at takot sa kanyang mukha. Ngunit ang gutom ay nakakatunaw sa ego ng isang tao. Mahina ang kanyang boses. Opo, boss. Naglabas ako ng isang papel na A4 at inihagis ito sa kanya. Ito ang mga patakaran sa trabaho, sundin mo ng maayos. Kinuha niya ang papel, at nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ito. Malinaw na nakasaad doon na dapat kang magsuot ng nakapirming uniforme habang nagtatrabaho sa bahay. Ang salita ng boss ang pinal. Walang pinapayagang argumento. Tuwing uuwi ang amo, dapat mo siyang batiin ng may paggalang. Nanginag siya. Sobra na ito. Gusto ko nang bumalik. Tiningnan ko siya ng malamig. Iyon lang ang nasabi ko. Isipin mo ang nagyayelong lamig sa labas, ang gutom, at ang asawang nang iwan sa iyo. Pumunta siya sa pinto, ngunit nang makatawid na siya sa hangganan ng mainit na silid, isang malamig na simoy ng hangin ang tumagos sa kanyang dibdib. Huminto siya roon. Lumingon siya pabalik. Pagkatapos, bahagyang nanginginig ang mga tuhod, umupo siya. Boss, pasensya na. Susundin ko ang mga patakaran. Nabasag ang kanyang boses. Pero ang kaligtasan ay mas malaki kaysa sa anumang takot. Kumain ako ng hapunan. Nag-iwan ako ng kaunting natirang hotpot. Binigyan ko siya ng maligamgam na tubig sa banyo para maligo siya ng komportable. Bumalik ako sa sofa at sinabing, ito na ang totoong buhay ngayon. Kaginhawaan, kaligtasan, init, nandito na ang lahat. Tahimik na kinain ni Beno ang natitirang hotpot at, sa unang pagkakataon, nakaramdam ng busog. Ang resistensya na kinikimkim niya sa loob niya ay unti-unting nagsimulang maglaho. Sinunod niya ang mga patakaran at sinimulang linisin ang bahay. Pagkatapos, nakatulog siya sa sofa. Sa unang pagkakataon, payapa ang kanyang mukha. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap siya ng system reward. Sa pagkakataong ito, isang bagong feature ang na-unlock, ang maid level system. Tiningnan ko ito dahil sa kuryosidad. Samantala, sa kwarto 302, hindi makatulog si Pangson buong gabi. Ang tanging narinig niya ay ang kanyang asawa ay nasa aking pwesto na ngayon, isang mainit na kwarto, pagkain, seguridad, lahat. Alas 8 ng umaga, pumunta siya sa aking pintuan na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Binuksan ko ang pinto. Kumusta ang hangin? Dito siya natulog kagabi. Babalik siya, di ba? Sumilip siya sa loob, at ang kanyang asawa ay nagtatrabaho suot ang isang simpleng uniforme ng katulong. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at selos, na maaaring sumabog anumang oras. Ngunit pinigilan siya ng takot. Ngumiti ako at sinabing, nako, muntik ko nang makalimutan. Napakahusay ng paglilinis ng iyong asawa sa bahay. Kontento na ako. Pagtatapos ko, inikat ang aking ulo upang tingnan si Sunny. Nagtatrabaho ka buong gabi. Siguro ay pagod ka na. Magpahinga ka na. Sabi niya, hindi ko pa nalilinis ang kusina at banyo. Hindi ako babalik ngayon. Mahal, napakalamig sa labas. Dapat ka nang umuwi. Pinigilan ko ang isang ngiti at tumango. Lubos akong nasiyahan matapos marinig ang kanyang mga salita. Samantala, si Hangun. Halos sumabog na siya sa galit. Nakatitig ang mga mata niya sa asawa niya. Gusto niya talagang sirain ang lahat. Pero sa sumunod na segundo, inabutan ko siya ng isang piraso ng tinapay at isang bote ng mineral water. Iyan lang ang kailangan ko para sa araw na ito. Agad na naglaho ang apoy sa loob niya. Salamat, salamat. Sabi niya, kung may natitira pang paglilinis, pwede ka nang magpatuloy. Hindi kita iistorbahin. Tumingin ako kay Senador Bani. Nakikita ko, hindi ka man lang dinalaw ng asawa mo. Pagkain lang ang gusto niya. Medyo nalungkot siya,
Pero hindi na gaya ng dati. Tila unti-unti na siyang nasasanay na tumira rito kasama ko. Umuwi si Hangan. Nanlamig ng husto ang mukha niya. Halos patay na patay sa loob. Malinaw na ipinahihiwatig ng kasalukuyang kilos ni Senador na nasa ilalim na siya ng aking kontrol, at iyon ang nagpasiklab ng apoy sa loob niya. Gusto mo bang pumunta roon? Tama, nagngingit-ngit siya, iniisip, hindi, kailangan kong kumpiskahin ang lahat ng kanyang supply ng pagkain. Nagtipon ng iilang natitirang tao sa gusali sa hagdanan ng emerhensya. Nanigas ang puso ni Hangan. Halos 100 katao na lang ang natitira sa buong gusali. Lahat ng iba ay namatay dahil sa lamig, gutom, o bagyo. Isang lalaki tunog ng pagtuklap ng lalamunan ang nagsabi, napakasama ng sitwasyon. Kailangan nating magtulungan. Kahapon, pumunta tayong lahat sa underground parking lot para makipagkalakalan. Pero inatake at ninakawan ng Food Alliance ang lahat. Ngayon, wala nang nang-ahas na bumaba. Mas magiging mahirap pa ang buhay. Ito ang aking opinyon. Iminungkahi niya na bumuo ng isang alyansa ang mga natitirang pamilya. Magbahagi ng mga mapagkukunan at harapin ang krisis na ito ng sama-sama. May sumigaw sa karamihan, huwag kayong magsalita. Lahat ay nagugutom. Bakit kami magbabahagi ng mga mapagkukunan sa inyo? Sabi ng isa pang lalaki, magpadala ng isang binata mula sa bawat pamilya sa protection team. Hahanapin namin ang bawat pinto para sa mga supply, simula sa 101 sa unang palapag. Saan man kami makakita ng walang buhay sa bahay, kukunin namin ang lahat mula roon. Hindi kami maaaring umupo ng walang ginagawa habang pinapatay ng Food Alliance ang mga tao. 3 sila, at mahigit 10 kami. Hindi kailangang matakot. Unti-unting sumang-ayon ang mga tao. Pagkatapos ay lumitaw ang tanong, paano ipamamahagi ang mga supply? Ang sagot ay, ang mga sasali sa protection team ay makakakuha ng bahagi. Sabi ng isang matandang babae, pero ako lang at ang anak kong babae ang nasa bahay ko. Ako ay 60 taong gulang. Hindi man lang kami makagalaw. Sumigaw ang isang lalaki, mali ang sistemang ito. Ano ang dapat gawin naming mga matatanda? Isang masamang kislap ang tumawid sa mukha ni Hangan. Gusto ng matandang mangkukulam na kumain ng libre. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang pumasok ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Wala akong pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Ano man ang sabihin ni Wanson ay mangyayari. Ang mga nagtatrabaho ay kakain. Ang mga gustong mabuhay ay dapat sumunod. Ang mga hindi susunod ay magdurusa sa mga kahihinatnan. Tahimik na sumang-ayon si Hangan. Ngunit biglang sumigaw ang karamihan. Nagdilim ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Agad niyang hinawakan ang ulo ng babae at inihampas ito sa pader. Sumirit ang dugo kahit saan. Ang pressure ng kaligtasan ay naging ganap na parang hayop. Binugbog ng lalaki ang babae hanggang sa mamatay doon mismo. Nang makita ito, lahat ay natigilan sa takot. Nagtinginan ng halos 12 lalaki na parang isang hindi nakikitang kandado ang nabuksan. Itapon ang mga walang kwentang tao. Ang mga kapaki-pakinabang ay mananatili. Ang mga hindi susunod, alisin sila rito. Natigilan si Hangan. Ang plano niya ay kapag nabuo na ang isang protection team, pagbabantaan niya ako at kukunin ang pagkain at ililigtas ang kanyang asawa. Ngunit minamaliit niya ang tunay na kasamaan ng mga tao. Ang isang duwag na tulad niya ay hindi man lang maaaring tumira doon. Napaatras siyang bumalik sa kanyang apartment. Pag-uwi, nagtanong ang sundalo, "Guro, may away sa labas?" "Anong nangyari?" Malamig kong sagot, "Wala akong pakialam. Gawin mo ang gusto mo. Hindi mo na kailangang isipin ang iba pa." Katulad na paglilinis, o sa halip ay pagdanak ng dugo, ang nagsimula sa bawat block ng complex. Sa lahat ng dako, nagkaisa ang mga lalaki at nagpupunta sa bahay-bahayan para maghanap ng pagkain. Si Lingso, isang nag-iisang live streamer, ay nakatira sa silid 403 ng gusali 3. Marami siyang naipon na merienda, kaya naman nakaligtas siya hanggang ngayon. Ngunit ang apokalipsis ay walang naghihintay. Isang maliit na grupo ng 20 lalaki ang kumakatok sa kanyang pinto. At ano ang susunod na mangyayari? Malinaw ito. Sa pamamagitan ng silipan, malinaw na nakita ni Lingso na nasira ang pinto ng 401. Mula sa gilid, ang mga sigaw na sumunod ay yumanig sa kanya hanggang sa kaibuturan. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot.
Alam ni Lingwei na mas maganda siya kaysa sa babaeng iyon, at kung makikita siya ng mga taong ito, maaaring mas malala pa ang sitwasyon. Bigla niyang naalala ang lalaking nakilala niya kahapon sa underground parking lot. Sinabi nito na nakatira siya sa Block 301. Kailangan niyang humingi ng tulong mula rito kahit papaano. Ang kapaligiran sa labas ay naging magulo. Malapit nang may kumatok sa kanyang pinto. Tumakbo siya papunta sa balkonahe. Hindi naman. Umuulan ng nyebe ngayon. Nakahinga ako ng maluwag. Tinanggal niya ang yelo sa bintana, binuksan ang salamin, at sumilip sa Block 3. Halos 20 metro lang ang pagitan ng mga gusaling kinaroroonan ko. Kitang-kita ang balkonahe mula sa bintana. Bigla niyang ibinato ang lahat ng bote at lata sa bahay. Ang plano niya ay kahit papaano ay makuha ang atensyon ko. Pero napakasama ng pakay niya. Kahit ilang beses ko nang ibinato ang mga ito, wala ni isa ang tumama. Lalong lumalala ang aking pagkabalisa. Sa wakas, isang bote ng skincare ang bumagsak malapit sa aking bintana. Hindi nabasag ang salamin, pero may malakas na kalabog. Ako, na nagsasanay kay Sanban bilang katulong, ay lumapit sa balkonahe at tumingin sa ibaba. Nakatayo roon si Ling, ikinakaway ang kanyang mga kamay. Halos maiyak sa takot. Iligtas mo ako. Malapit nang pumasok ang mga taong ito. Narinig din ng lalaking nakaupo sa 401 ang boses ng babae. Agad na tumayo ang matatabang lalaking nakaupo sa sofa, na nagngangalang Zendahan, ang nagpapakilalang pinuno ng Block 3, habang may sigarilyo sa kanyang bibig, tumingin siya sa direksyon ng tunog. Boss, galing ang boses na ito sa 403. May babaeng nakatira doon. Kumaway si Dan at pinangunahan ang kanyang mga tauhan papunta sa 403. Ilang sandali pa, isang malakas na kalabog ang sumabog sa pinto. Natarante si Ling at sumigaw sa akin mula sa balkonahe, iligtas mo ako. Paparating na sila. Gagawin ko ang lahat. Pinagsalikop ko ang aking mga braso at pinigilan ang pagtawa, kaya kitang iligtas. Pero alam mo ba kung magkano ang magiging kapalit? Napuno ng luha ang mga mata ni Ling. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, iligtas mo lang ako. Magiging kasintahan mo ako. Bahagya akong tumango. Hindi ko kailangan ng kasintahan. At pagkatapos, ang katulong, na nakasuot ng espesyal na kasuotan, ay dahan-daang lumapit sa akin. Natigilan si Linggo sa gulat nang makita siya. Malinaw na nakasulat sa kanyang mukha, hindi normal ang lalaking ito. Nasa ibang antas siya. Hinaplos ko ang buhok ni Senyo at tumingin kay Lingho. Kaya kitang iligtas. Pero ang magiging kapalit ay anuman ang ibabayad niya. Samantala, sa wakas ay nasira ang pinto ng 403. Pumasok si Zandahon at ang kanyang mga tauhan, at nang makita si Ling Wuwei na nakatayo sa balkonahe, kumislap ang kanilang mga mata sa kasakiman. Huwag kang gumalaw. Sabi ni Dahon, relax ka lang, girl, aalagaan ka naming lahat. Pinipigilan ang luha. Sabi ni Lingwei, gagawin ko ang lahat. Hayaan mo lang akong mabuhay. Kung mahuli ako ng mga taong ito, sino ang nakakaalam kung ilan ang mapapahamak? Ngunit pagkatapos ay nagbago ang tingin ni Dahon. Nakatayo ako sa bintana ng gusali sa tapat, at sa susunod na segundo, tumalon ako mula sa bintana. Tinawid ko ang 20 metrong puwang at lumapag ng direkta sa balkonahe ng 403. Natigilan si Zondown sa kawalan ng paniniwala. Hindi pa humuhupa ang hangin mula sa aking landing, at nasa harapan ko na siya. Ang aking mabigat na sipa, mula sa aking size 44 na sapatos, ay tumama ng eksakto sa kanyang mukha, at siya ay natamba patalikod, lumapag sa kanyang mga tauhan. Medyo nagulat din ako. Level 6 Strength Demon, sabi niya, napaka-up niyan. Bahagya siyang bumangon. Natakot ako, ngunit mayroon siyang 20 katao na nakatayo sa paligid niya, lahat ay may hawak na kutsilyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sinusubukan niyang maging bayani. Tingnan mo kung gaano karami ang tao ko. Saktan mo siya. Sa kanyang utos, lahat ay humakbang paarap. Ngumiti ako ng bahagya. Perpekto. Ngayon, tingnan natin kung gaano kalakas ang aking mapanirang kapangyarihan. Hindi ko kailangan ng anumang armas. Ang unang suntok ay tumama sa lalaking nasa harap ko. Napakalakas ng impact kaya't napatay siya. Hindi ko na ay detalye pa. Sabihin mo na lang na tumigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Lahat ay natigilan sa kalungkutan.
Tumama ang mainit na tilamsik sa mukha ni Ling, at nawalan siya ng malay. Ako rin ay nagulat sa aking kamay. Kinuha ko ang isang kutsilyo sa kusina na nakalatag sa lupa at tiningnan ang iba. Tara na, mga bata, isama natin kayo sa paglilibot sa kanluran. Ang iba, sumisigaw sa takot, ay tumakbo patungo sa pinto. 20 tao ang nakulong sa isang maliit na pintuan. Sinubukan kong mauna sa lahat. Nanatili akong kalmado at sinabing, hindi makakatulong ang pagtakbo, at pagkatapos ay nagpatuloy ako. Nang sinubukan ng kalaban na tumakas, nagkalat ang kanilang buong grupo. Sa loob ng ilang sandali, ang silid 403 ay naging parang isang war zone, at ang kapaligiran ay ganap na tahimik. Kalahati lamang ng populasyon ang nakaligtas. Lumabas ako ng silid 403. Walang laman ang buong pasilyo, kaya itinapon ko ang sirang kutsilyo sa kusina. Ang pinto ng silid bumukas ng husto ang 401. Sa loob, ang babae, na malapit ng mamatay, ay kinakaladkad ang sarili papunta sa pinto. Hirap na hirap siyang humingi ng tulong sa akin. Sumilip ako sa loob. Isa siyang ordinaryong kagandahan, marahil ay nasa pagitan ng 30 at 40 taong gulang. Kung hindi nawasak ang mundong ito, maaaring maganda pa rin ang itsura niya. Ngunit ngayon ay tapos na ang kanyang oras. Marahil ay nasa huling sandali na siya ng kanyang kamalayan. Iligtas ang aking anak na babae. Tumingin siya sa akin ng may pag-asa. Malamig kong sinabi, hindi interesado. Dahil doon, tumalikod ako. Unti-unting nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Bumagsak ang kanyang ulo sa lupa. Habang kumukupas ang kanyang buhay, nagbitaw siya ng mga salitang nagpahinto sa akin sa aking paglalakad. Malulutas ito gamit ang high-tech. Bago pa siya matapos magsalita, nalagutan na siya ng hininga. University of Science and Technology of Hanche. Bahagyang pinaikit ko ang aking mga mata. Ito ay naging interesante sa akin dahil ang aking dating kasintahan, si Jo Yufei, ay nag-aaral din sa parehong universidad. Tiningnan ko ang bangkay. Bahagya akong huminga ng malalim at pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang asawa ay nakalugmok na sa sahig. Nanlaki ang aking mga mata sa hindi makapaniwala. May nakita akong larawan ng pamilya sa bahay. Nagliwanag agad ang mga mata ko pagkakita ko. Napakaganda ng anak nila. Malinaw na may dating ang batang babae. May mga cute na dimples siya kapag tumatawa. Napansin kong isa siyang napakagandang artista. Marahil ay mas maganda pa kaysa kay Sanem US, isang perpektong kandidato sa medisina. At oo, nalaman ko pa nga ang pangalan niya. Shen Jiangxi, edad 19, 2 taon, Departamento ng Komunikasyon, Hanchen University. Sabi ko, mabuti, napakabuti. Kapag nagkaroon na ako ng lakas para lumabas, pupunta ako sa Hanchen University. Sana buhay pa siya, at Yao Yufei, hindi ka rin mamamatay. Inilagay ko ang litrato ni Chen Yangxi sa aking bulsa at bumalik sa 403 para gisingin si Linso. Nagising siya na lumuluha ang mga mata at nakita niya akong puno ng dugo at ang bahay ay nasa impyerno. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit sinampal ko siya. Bakit ka sumisigaw? Bumalik sa kanyang katinoan si Linso, nanginginig sa takot. Sumama ka sa akin. Tumayo ako at lumabas. Malapit na siyang masuka nang makita ang silid na puno ng mga bangkay. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit nakagalaw ako, kaya gumapang siya palabas sa takot. Imposibleng manatili rito ngayon. Kailangan niya akong sundan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tumalon palabas ng bintana. Mahinahon akong bumababa ng hagdan, dahil ang plano ay bumalik sa underground parking lot. Bumaba si Linso at nakita ang bangkay ng babae mula sa 401. Medyo nalungkot siya. Sa mundong ito na wasak, ang kapalaran ng isang babae ay limitado sa 2 bagay, ang proteksyon ng isang malakas na lalaki o ang pagiging biktima ng maraming lalaki. Wala nang ibang paraan. Dignidad, moralidad, kadalisayan, lahat ng ito ay walang-wala kumpara sa kapangyarihan. Napagtanto niya na kung hindi siya sumama sa akin, maaaring mas malala pa ang sitwasyon niya kaysa sa babaeng iyon. Sa pag-iisip tungkol dito, nakahanap siya ng lakas ng loob sa loob niya. Mabilis niya akong sinundan. Nakarating na kami sa underground parking lot nang bigla kaming nakarinig ng mga boses. Ang mga taong ito ay napakatalino. Bumuo sila ng sarili nilang mga koponan sa bawat gusali, habang kaming mga matatanda ay walang dala. Galit na galit si Lanman,
Hawak ang kanyang pinsala sa ulo. Kakasama lang niya ang dalawang lalaki para magnakaw sa isa pang gusali, kung saan halos mapatay sila ng 12-12 ng mga tao. Kahit papaano ay nakatakas siya ng walang buhay. Nakaalerto rin ang iba pang mga gusali. Boss, ano na ang dapat kong gawin ngayon? Paano ko nalaman? Lumalala na ang sitwasyon kahit saan. Magsasalita na sana si John Pen nang biglang may narinig akong mga yabag. Nakita ko rin sila. Nakilala sila ni Linz, at nagtago sa likuran ko sa takot. Sino ba sa buong residential complex ang hindi nakakaalam kung gaano kadelikado ang tatlong ito? Hoy, bayani, ang lakas ng loob mong gumala rito. Pagkatapos ay napunta ang mga mata ni John Pen sa babaeng nagtatago sa likuran ko. Nagliwanag ang mga mata niya. Boss, babae yan. Jackpot. Nagsimulang lumapit sa akin ang tatlo. Kinakabahang itinago ni Linso ang mukha niya sa likod ng kanyang sombrero. Hoy, huwag kang magtago. Ipakita mo sa akin ang maganda mong mukha. Inabot ni Lian Man ang kanyang kamay at akmang hahawakan ang baba ni Linz. Tinabig ko ang kamay niya nang hindi binabago ang ekspresyon ng mukha ko. Bulag ka ba? Narito ako. Noon lang nila ako tiningnan ng malapitan. Matangkad at maayos ang pangangatawan ko, pero hindi nila ako sineryoso. Napansin ni John Pen ang dugo sa damit ko at bahagyang kumunot ang noo. Medyo naghihinala siya, pero nanatiling tahimik. Umalis ka, bata. Maganda ang mood ko ngayon. Wala akong planong patayin ka. Ibigay mo sa amin ang babae. Maliligtas ang buhay mo. Nakahinga ako ng maluwag. Nagmamadali ako. Kung gusto mong mamatay, lumapit ka. Huwag mong sabihin mamaya na hindi mo ako binalaan. Habang sinasabi ko ito, sumipa ako ng kidlat. Umalangaw ang tunog ng pagkabali ng kanilang mga buto. Ilang segundo ang lumipas, namimilipit sila sa lupa, sumisigaw sa sakit, at basang-basa ng pawis. Literal na kuminang ang mga mata ni Linshu. Talagang kamangha-mangha ang lalaking ito. Humarap ako sa kanya at biglang kumuha ng isang Golden Desert Eagle mula sa aking bulsa at iniabot ito sa kanya. Pigilan mo sila, sabi ko sa mahinang tono. Nanginginig si Linshu. Kung sinabi ko sa kanya na tumakas mula sa 100,000 katao, baka nagawa na niya. Pero ibang usapan ang pag-atake sa tatlong buhay na taong nakatayo sa harap niya. Bilisan mo. Kung gusto mong mabuhay kasama ko, kailangan mong matutong ipagtanggol ang iyong sarili. Simpleng sabi ko at inilagay ang baril sa kanyang kamay. Medyo mabigat ang Golden Desert Eagle. Naramdaman niya ang malamig na metal na pakiramdam ng kanyang mga kamay, at sa sandaling iyon tunog ng pag-aalangan na pagtanto niyang hindi ito laruan. Totoo ito. Mahinahon kong ipinaliwanag sa kanya kung paano humawak ng baril. Saan hihilahin ang gatilyo? Pinagtawanan siya ng dalawang lalaki. Ano ito? Isang larwang baril. Isa sa mga iyon. Huwag mo akong takutin, girl, sabi ng isa pa, ngunit ang takot sa loob ni Linyo ay unti-unting napalitan ng galit. Yumuko ako malapit sa kanyang tainga at sinabing, ang mga taong ito ay nananakit ng iba. May karapatan kang ipagtanggol ang iyong sarili. Nabasa ang mga labi ni Lino, ang mga mata ay nabasa, at pagkatapos ay kinalabat niya ang gatilyo. Isang malakas na putok ang umalangaw sa underground parking lot. Isang lalaki ang natamba. Ang mga mata ng iba ay puno ng kalungkutan. Sumigaw sila sa sakit at sinubukang tumakbo. Nakatayo si Linvi habang hawak ang baril. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit sa unang pagkakataon, may kamalayan sa kanyang mga mata, hindi takot. Agad niyang naalala kung gaano kalupit ang mundo sa mga babaeng hindi kayang protektahan ang kanilang sarili. Lumapit siya sa natitirang lalaki at pinaputukan. Sa pagkakataong ito, tinamaan ng bala ang kanyang binti, at natamba siya, sumisigaw sa sakit. Please, huwag ako, sabi niya. Lumapit ako, kinuha ang baril, at sinabi sa mahinahong tono, mabuti. Naupo si Linvi doon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Inabot niya ang kanyang tagiliran at sa muka. Normal lang iyon. Kahit sino ay nakakaramdam ng ganito pagkatapos makaranas ng labis na stress sa unang pagkakataon. Tiningnan ko ang huling lalaki, na ngayon ay bumagsak na sa takot. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Huwag. Kalmado ko siyang pinigilan. Maya-maya, nang makabawi si Lino sa kanyang kahinahunan, lumapit siya sa akin na may pulang mga mata. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya magawang magsalita. Umuwi na tayo. Iyon lang ang nasabi ko.
Pareho kaming naglakad patungo sa kwarto. Huminto agad si Lino pagpasok namin sa bahay. Mainit na pagkain sa mesa. Mga pagkaing dagat, beer, umuusok na kanin. Malinis at maayos na kwarto at higit sa lahat ay ligtas na kapaligiran. Dumiretso sa akin si Sena. Maligayang pagdating po, Master. Sabi niya, nakita na ni Lino ng maayos si Sena sa unang pagkakataon. Sandali siyang natigilan sa kanyang kagandahan. Sabi ko, siya ang bagong katulong. Ipaliwanag mo sa kanya ang mga patakaran. Ayaw niya ng mga pagkakamali. Uupo na ako para kumain. Yumuko si Sena at inakay si Lino papunta sa banyo. Sumama ka sa akin. Pagpasok pa lang nila sa loob, huminto agad si Sena. Tandaan mo ang isang bagay, matigas niyang sabi. Kapag nandito ka na sa bahay na ito, kailangan ng disiplina. Walang dapat gawin ng walang pahintulot. Natakot si Linvi, ngunit ang karanasan niya ngayon ang nagpalakas sa kanya. Yumuko siya. Sa banyo, nilinis siya ni Sena, mahinang nagsalita. Marahil ay marami rin siyang iniisip. Huwag kang masyadong magtanong. Sabi ni Sena, ang mabuhay dito ang tunay na swerte. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas silang dalawa. Tapos na akong kumain. Inilagay ko ang isang malaking yulang Australiano sa harap niya. Magaling, sabi ko. Tiningnan ni Lino ang yulang ng may mainit at puno ng luhang mga mata. Ang makahanap ng ganito kasarap na pagkain sa wasak na mundong ito ay parang isang panaginip. Bahagya siyang ngumiti sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang panahon. Tiningnan ko ang kanyang mga istatistika sa system panel at tumango ng may kasiyahan.